Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo ko. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero Magandang hapon sa lahat ng mga Palawenyo, mga kababayan ko sa buong universe. Welcome tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News, Philippines. alamin ko lang, nakikita kung gaano ako kumikina. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal na maghatid ng mga balita at palala sa ating mga kababayan na nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Sa bawat palalait na sumaho, kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Okay, ang headline po natin ngayon sa hapong ito mga kababayan ay alam pa ho naman na natin ano pang Mayo 11 ay ika nga ay tinanggap ng Senado yung impeachment, yung article of impeachment na ika nga ay na-endorso na ng mababang kapulungan dito sa Senado ano. At ito ay tinanggap ni yung bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Oh, nag-uumpisa ka na naman ha? Okay. Sapagkat formal na hong nagbukas ang impeachment court ng Senado ay nagpalabas na ho ng summons ang nasabing institusyon laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaints na isinampalaban sa kanya na sa halip na umatras ay ano ho, malinaw ang mensahe sa nitong kampo ni Vice President Sara Duterte na handa silang humarap at sagutin ang lahat ng mga aligasyon laban dito ho sa ilalim ng batas. Sapagkat ang sabi pa ng ikalawang Pangulo, no one is above the law. Kita mo, sinagot ho kayo. Eto. Ngayon, ay tila ho nagkakaliwanagan na sapagkat na-challenge na ho. Yun hong usapin dyan sa impeachment court ay meron din ho itong grupo ng Akbayan na siyang endorser, yung Makabayan Black at sinusuportahan ng mga senador na against kay Vice President Sara Duterte lalong-lalo na itong si Senadora Riza Hontiveros At kasunod ho niyan ay yung pong mga pumirma at yung kanilang layunin at ayan ay ating tatalakayin maging yung mga opinyon o kaya yung mga patama o pang-aasar nitong si Kong Miao Kiko Barsaga sa mga sa ika nga doon sa mga endorser ng impeachment court At hindi lang ho dyan, pagka inabot, pagka tayo ay meron pang oras, ay tatalakayin din ho natin ang pagpadala ng mga writ of summons kay Vice President at ang sagot ng kampo
ng ating ikalawang Pangulo. Ano ho, mga kaibigan, ano? Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yan ho ang ating bibigyan ho ng pansin. Yan ho mga headlines na yan na ating binanggit. At tayo ay aarangkada na sa unang bahagi ng ating pagtatanghal ang yung formal na pagbubukas ng impeachment court ng Senado, sapagkat ito ay nangyari noong Lunes pa ay maglalabas na ho o naglabas na ng summons ang Senado, yung impeachment court versus Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga impeachment complaints na isinampa sa kanya ng mga against o kaya yung mga ayaw sa ating ikalawang Pangulo. At bukod ho dyan ay hindi ho sila tinalikuran, bagkos ay hindi ho umatras ang ikalawang Pangulo at na malinaw ang kanyang mensahe sa kampo ng mga kumakalaban dito ay nakahanda di umanong humarap at sagutin ang lahat ng mga aligasyon laban sa kanya sa ilalim ng batas. Ano ho? Ayan, diyan ho natin makikita. Sa pangunguna ho ng bagong Senate President bilang presiding officer ho ng impeachment court ay inatasan na ho ang Senado na maglabas ng writ of summons para kay Sara Duterte at binigyan ng 10 araw upang magsumite ng kanilang opisyal na sagot sa mga paratang kabilang ang umano'y korupsyon, misuse of funds, yung mga mabibigat na aligasyon, yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, and other serious offenses. Kita mo, dami nun. Ayan ho ang babakahin ng depensa. Sino ho yung mga nag-i-endorse na ito? Mga liberal ho ito At saka yung mga Makabayan Black, yung mga left-leaning groups. Sapagkat alam na natin, basta malalaman ho ninyo mamaya. Ano ho ang kanilang damdamin? Ay, marami na hong natutuloy din ito ho, tuloy ho tayo. Dito tayo dadako sa mga taga-suporta naman ng ating ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas tungkol ho dito sa impeachment court na ito ay maaaring magsisilbing pagkakataon. Ito ho ay pagkakataon upang mabusisi ang alin ang mga aligasyon at maipakita ang kanilang panig sa ilalim ng due process. Ano yung due process? Due process tayo ng due process dito. Yung katarungan, tamang pagpapatupad ng batas. Due process. Matatandaan sa ikalawang pagkakataon ay inaprubahan na ho. Ito second na to nung nakaraan kasi naibasura nung si Senate President Chis Escudero yung nanguna. Pagkatapos naagaw ni Tito Sen at itong si Senador Panfilo Lacson. Ito yung pangalawa na ho. Na yung pa rin mga grupong ito ho ang nag-initiate, nag-endorso noong galawan dyan ho sa impeachment complaint laban sa ating ikalawang Pangulo. Pero, meron hong sinabi dito si SP Alan Peter Cayetano na nakipag-ugnayan na siya sa mga senator judges para buuin ho yung kalendar habang isinaalang-alang din yung trabaho sa lehislatura ng Senado upang hindi maapektuhan ang pagpapasa ng mga mahahalagang batas. Hindi ho ba? Eto,
habang umiinit ho yung tensyon sapagkat itong impeachment na ito hati ho ang ano na ng taong bayan din ng mga kababayan natin, yung kanilang mga pananaw. Sapagkat ikaw nga ay meron pa rin hong tension ho dito sa politika, sapagkat alam na ho natin na sinasabi ho natin ng mga nakaraan nating broadcast na meron mga game plans dito. Meron ho ditong sa ombudsman tayo magkita sapagkat nandiyan naman yung NBI na siyang tagapagpatupad. Pag sinabi ng ombudsman hulihin dito at sinabi ng ehekutibo ay hulihin ito, andiyan ho suportado ng Supreme Court, ay yari kayo. Hindi ho ba? Kaya ho mainit ho ang tensyon sa politika, no? Sapagkat kapag ikaw ay nanonood, diyan ho sa mga pahayag, diyan ho yan sa mga nakapost sa social media at maging sa mga mainstream na media, hindi ho lubos sino ba tama dito? Sino ba dapat kong paniwalaan dito? Lalong-lalo na yung mga batas pinag-uusapan sapagkat yung mga abogado may kanya-kanyang may kanya-kanyang estratehiya yan meron diyan na nagtatakip ng kumbaga sa kabayo, yung direksyon ng mata ng kabayo iisa lang. Hindi lumilingon pa sa kaliwa, hindi lumilingon sa pakanan, hindi nga lumilingon sa likod. Diretso. Kung ano lang yung alam, di doon lang siya. Hindi ho ba? Iyon. Kaya ho maraming pagtatalo pagkatapos pakikinggan pa ng ibang mahina umintindi. Iyon. Diyan ho nagkalitse-litse. Sapagkat yung politika na yan ay meron talagang tension dyan sapagkat wala hong permanenteng kaibigan ho dyan. Yung mga politiko ho. At sa kabila ho niya ng tensyon na yan ay nagiging matatag ho. Hindi ko ho pinagtatanggol yung ating ikalawang Pangulo. Yung kanyang ating yung ating pananaw ay base ho doon sa mga mensahe ho na ating nababasa. At ating naririnig sapagkat base nga dito sa mga mensahe sa kampo naman ni Vice President Sara Duterte ay handa silang humarap. Handa silang humarap. Handang sumagot at handang depensahan ang alin? Ang Vice President sa proseso ng batas para sa mas marami ho. Sa mas maraming taga-suporta ng ikalawang Pangulo. Hindi lamang ito usapin ng politika. Ito ay laban sa pangalan ng ikalawang Pangulo, yung kredibilidad niya. At siyempre, na isinaalang-alang dito ho, isinaalang-alang dito yung ngayong sambayan ng Pilipino, kung anong klaseng leader itong si Sara. Dito ho nila ito ay sinusubok. Eto. Ngayon, yun hong sa kabila ho nung impeachment na yan, hindi ho umaatras ho dito yung ikalawang Pangulo Sapagkat ayon sa kanya, walang mas mataas pa kahit sino sa batas. No one is above the law. Pero ho nga sa nangyayari ho natin, everybody knows how to change the law. How to bend the law. Di ba? Yun hong premise ho ng ikalawang Pangulo rito, alam ho niya. Alam ho niya kung ano nung magiging consequence nung ginagawang impeachment laban sa kanya. Sapagkat naniniwala siya kung ano talaga daw ba ang nasusulat. Kung ano daw ba talaga ang nakatadhana para sa kanya. Tatanggapin niya. Kung ma-impeach siya, di ma-impeach. Kailangan ho naman, kailangan ho yung tinatawag nating due process ang mananaig.
sapagkat lumulutang ho sa mga pahayag nitong mga makakaliwang grupo. Yung isang sambayan kung saan hayagan nilang sinusuportahan yung impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasama ho dyan yung Akbayan at yung mga Makabayan Black at suportado pa rin yan ng liberal. Ano ho? Yun hong kanilang layunin at pagnanasang mapatalsik itong ikalawang Pangulo at hindi na makatakbo pa sa susunod na eleksyon sapagkat ito ay bahagi ng political harassment ang ginagawang impeachment. Kundi ito ho ay kabilang na rin dito ho makikita yung moral kung paano nila ipapairal yung konstitusyon. Ito ho ay base raw di umano sa mga aligasyong ibinabato dito laban sa ikalawang Pangulo. Kabilang ho sa kanilang mga binabanggit mga kababayan ko ay yung pahayag ng questionabling paggamit ng CF. Ano yung CF? Confidential Fund. At yung intelligence funds sapagkat hindi daw ho ito na-liquidate ng maayos yung 125 million sapagkat ito ho ay nangyari lamang, nagawa ho ito sa loob ng 24 hours ay mayroon hong lumalabas na mga dokumentong pangalan daw ng hindi umiiral o hindi pangalan ng mga tao. Baka pangalan ng mga ipis. Ito ho yung binabato dito sa kay Vice President, yung si Piat-Piat. Dahil maraming piat-piat, ginawang piatos. Etong mga ito ho. Pero gayon pa man, ayon pa sa grupo na hindi raw pagpapanagot kay Vice President ang ito hong pagbibigay umano ng mensahe na ang mensaheng ito ay optional lang, kundi ito ho ay pananagutan, accountability. At wala ho ritong pananagutan yung sinasabi nilang kung ikaw ay presidente, ikaw ay makapangyarihan. Hindi ho ba? Lahat ikakasabi ho nga dito ng Vice President, lahat naman na nangyayari. Sa buhay ng tao, yan ho nakasulat daw po yan sa kapalaran ng isang tao, kagaya nung kung ano magiging kanyang kapalaran. Lalong-lalo na dyan ho sa usapin ng impeachment, matapos nga yung, yun nga ho nangyayari ho sa kanilang pamilya, lalong-lalo na rin yung ginawang pag-uusig dyan ho sa kanyang ama na nasa ibang bansa, nasa foreign land. Ano ho? Yan ho ay kanyang sinasampalatayanan, yan ho ay kagustuhan ng makapangyarihan sa lahat na nasa itaas. Sa halip na magpakita ng pangamba itong ikalawang Pangulo ay hindi ho napanghinaan ng loob. Ano ho? Sapagkat habang patuloy niya ang bangayan dito sa magkabilang kampo ho, yung anti at saka pro, dito ho ay darating ho ang time, yung panahon para ay makikita rito kung sino ang merong pananagutan at pagdating ng 2028 ay papanugutin itong mga nasa likod nito sapagkat ito ay sinasabing maaring ito ay maituturing na political war. Tandaan ho natin mga kababayan ko na ang ideal na opisyal ng pamahalaan ay dapat ho ay tapat sa tungkulin. Ano ho? Ito ho ay walang bahid na korupsyon at may tunay na malasakit sa bayan.
Sila yung dapat na may integridad. Yung bang mga opisyal natin may integridad pa ba? Ang dami diyan ang mga sinungaling. Ay kitang-kita ng ebidensya, ipapalusot pa mga palusotera. Ang dami ho mga abogado pa, anong tinamaan ng magaling. Yun hong ideal na opisyal ay dapat ho mapagkakatiwalaan. Meron hong tinatawag na transparent and accountable. At meron ho siyang epektibong pagpapatupad ng batas, lalong-lalo na yung kaayusan. May kaayusan pa ba tayo sa ating gobyerno? Ang tanong ho ng sambayanan, meron pa ho bang kaayusan? Sapagkat itong tinatarget ho talaga nitong Makabayan, yung Akbayan Party List ay itong si Vice President Sara Duterte. At maging itong si Senadora Hontiveros at mga kaalyado nito. Sapagkat sinabi ho ng Vice President na ang Akbayan Party List ay wala hong kredibilidad. Para hong mag-endorso ng impeachment complaint laban sa kanya, sapagkat yung mga ebidensya na nakatats doon sa mga aligasyon sa mga paratang ay isa ho sa pinagbabatayan, pinagkukunan, pinaghugutan ng mga ito. Yun hong talumpati ni Senador Risa Hontiveros na ay nakahilig nakahilig diyan ho sa Akbayan, yung makakaliwang grupo yan, at ito hong Makabayan, Makabayan Black, yan ho. At anong oras na ba tayo? Baka mabulaga tayo mag-overtime tayo. Sapagkat ho yung mga pumirma ho dyan sa impeachment complaint na yan ay 257. Meron ho yatang dalawang nag-back out meron ho yatang dalawa ho riyan. Taga Mindanao ho yun. Eto ho, 257 yung nag-vote ng yes. Pabor ho sa impeachment. At 25 ho rito ay hindi ho pabor. O no, ang kanilang vote. Ang nag-abstain naman ay 9. At ang hindi na ho bumuto ay 20. Yan ho ang bilang. Noong naging resulta sa mga nagsampa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kapag meron ho picture na dyan ho sa social media, pag makikita nyo sa inyong mga cellphone yung mga pumirma, yun ho mga pagmumukha no mga inyong mga inihalal sa inyong mga distrito. Kapag wala ho doon sa picture, ibig sabihin hindi ho bumuto yan. Malamang nag-abstain yan o kaya ay talagang ay hindi na talaga bumuto. Yun ha, bumuto ho yan na 200 plus na yan. Andyan ho sa listahan, napakarami, 200 pa naman babasahin natin, pag-aksayin natin, kakain ng malaking oras siyang tinamaan ng magaling yan. Sapagat yung bumoto ng yes ay hindi ho lamang yang simpleng pag-post dyan ho sa social media, yung tinatawag nating political post. Sapagkat marami hong mga pages ho dyan na ang kanilang hong content ay tungkol sa politika.
Isa itong paalala kung gaano ho kahalaga yung transparency ho sa panahon ho ng matinding political division ho ngayon. Diyan ho natin mababasa at maanalisa kung sino ho yung mga bias. Diyan ho sa social media, yung mga media influencer. Sino ho ba ang nagsasabi dito lang totoo? Sino ang kumikiling dito? Tayo ho, wala tayong kinikilingan, tayo trabaho lang. Ano ho? Trabaho lang ho tayo. Sa madaling salita, marami hong taga-suporta itong si Vice President. Ang marami dito na nag-vote nga sa kanya ng no ay 27 eh. Ito ho yung kanilang pag-vote ng no ay simbolo ng kanilang paninindigan sa laban sa umano'y paggamit ng impeachment bilang political weapon. Ginawang armas yun. Yan. At doon naman ho sa mga pumabor. Doon sa mga yes, yo. Doon sa mga pumabor sa impeachment na 257 ay bahagi ng constitutional accountability at ano pa? Due process. Due process daw yon. Due process daw yon. Yan ho ang iniintay ng kampo ni Vice President. Due process ang kanilang hinahangad ho diyan. Ngayon, yun ho bang nagsipagboto na yan? Yun hong 257. Yun ho ba ay kanilang paninindiganan? Yung mga mambabatas na yan, paninindiganan ba nila yan hanggang sa huling sandali, hanggang sa matapos itong impeachment proceedings? Sapagkat inililista na kayo ng mga botante. Mukhang safe yata itong mukhang safe na yata itong 27 eh. Sino ba itong 27? At yung hindi bumoto at yung 25, meron pang siyam. Ibig sabihin, mukhang lamang-lamang na ito sa halalan. Kung boto man din lang ating pag-uusapan. Sapagkat ito hong mga 257, ito ho yung mga taong ito na hindi ho naghahangad ng kapayapaan ng ating lipunan kundi kaguluhan. Sapagkat ito hong impeachment na ito ayon sa mga political analyst at mga ekonomista, ito ho ay aksaya lang ng pera. Ito ho ay napakalaki na ng utang ng ating bansa, 1.8 trillion na ba? Tapos ito pa, dito nyo lang gagastahin para lang sa isang tao. Para pigilan yung kanyang pagtakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon, ay gagastahan ninyo ng napakalaking halaga sa pamamagitan ng impeachment court. Sa halip na magtrabaho kayo para sa kapakanan ng inyong mga constituents at pag-asikaso dyan, ay para kung paano nyo malunasan yung krisis sa ating bansa, ay dagdag pa ho kayo sa mga pasanin. Sapagkat ang lahat ho dito na ginagastos ninyo, hindi ho ninyo sariling pera ito. Pera ng sambayan ng Pilipino, yung mga nagbabayad ng buwis. Dito ho ninyo iniaaksaya. Maring ho lahat ho ay hindi sang-ayon ho sa naging boto nung kanilang mga kinatawan sapagkat yung isang senador nga ho, binatikos yung kanyang social media page, taga Bukidnon ho to talagang pinutakti talaga ng pinutakti ng mga netizens. Yung yung kanyang page at talagang binuljak kaya ho nagbura ay lako. Yan. Sinabi mo pang walang kredibilidad yung walang kredibilidad yung institusyon na yan yan. Ano ang nangyari? Para ibalik mo yung dignidad. May dignidad ho yung institusyon mo, kaya lang yung mga tao dyan ho. Kaya ikaw,
nasa makatuloy. Isa ka sa nabuljak nung mga o, dyan ho sa Mindanao, mga taga Mindanao. Naon sa mga kadungoy. Oy, naon sa. Kawang-kamang lagi. Kamang-kamang nalagi ng mga constituents ni mo diha ba aron na ta. Liong ka nagunsa ni buhat ni mo dir Senado. Ha? Oh, na tan-awa ra gyud. At yun hong nagmamasid ho. Yung mga nagmamasid, yung mga constituents ho ninyo, pinagmamasdan ho kayo. Pinag-aaralan ho yung inyong mga moves. Ito namang mga karamihan dito kasi sa mga naghain dito, puro mga party list ito eh. Party list. Karamihan dito eh. Hindi ho makabayan eh. Makakomunista. Hindi ho ba? Eto. Nakantyawan ho tuloy. Meron hong kantyaw ho dito si Kung Miao. Si Kung Miao. Kung Miao, Kiko Barsaga. Doon ho sa mga kongresistang bumuto pabor sa impeachment. Nagbigay ho ng opinion itong si 4th District Representative Kung Miao. Ito sa Cavite ho ito, si Kung Miao Kiko Barsaga. Isa rin ito sa kumbaga mapang-asar din itong batang ito eh. Kaya nagka-suspend dito eh. Pinag-initan ng mga matatatandang pikunin eh. Anong ginawa ho? Anong ginawa ho ni Kong? Pinagtawanan lang kayo. Di okay lang. Kapag ayaw niyo ako pagtrabahoin, bakit ba? Sige. Pati ba naman sweldo ko pag-iinitan pa ninyo. Baka gusto ninyo pati damit ko, gusto pa niyong kunin nyo. Pinag-initan ho. Kaya ito, nagpatama na ho pinatamaan na yung mga kongresista. Yung kanyang mga kasama na bumuto ho ng yes. Sapagkat nung una ho bilib na bilib pa naman tayo. Sabi pa nung punong ehekutibo, abala lang yung impeachment na yan, pabandang huli trabaho kasi ng yan. Trabaho kasi yan nila ng Kongreso. Wala tayong pakialam dyan. Bahala sila. Samantalang mga mo ito, mga kaalyado mo ito ho ang mga natatakot ngayon. Ito ho, sila ho mga tuliro. At baka sila pagdating ng 2028, lalos ito. Kaso aabutin nyo rito. Iikot. Iikot ka kung saan kayo susuling dito para kayong hindi ko maintindihan. Ayaw ko nang banggitin. Baka mamaya lalo kayo maasar. Naasar na nga kayo kay Barsaga Baka sa akin pa, maasar pa kayo. Isa kasi itong si Kiko na nagbigay ng ng pahayag. Yung nangyari yung sitwasyon sa Senado. Matapos nga magpalit yung liderato. Itong nakarang Lunes. Ito naging yung sa kanya naging magulo ang tawag ho niya chaotic, very chaotic. Ibig sabihin ng very chaotic, magulo. Very chaotic and very volatile. Very chaotic and volatile. Anong ibig sabihin nun? Very chaotic, magulo. Magulo kayo. Diyan ho. Sino ho lang pasimuno ng gulo dyan? Umpisa kay Trillanes. Kainam-inam ba't walang kagulo-gulo nung dumating si Senador Bato dadakmain nyo doon nag-umpisa nang makatapos ng hindi madakma, lumitaw itong si Trillanes, dala-dala yung warrant Diyan ho nagkagulo. At hindi lang ho yan. Diyan ho nakikita yung mga sinungaling na mga opisyal ng gobyerno. At yung kanilang mga pabago-bago na mga statement, kaya tinatawag na volatile.
Hindi ho matatag yung kanilang ano eh, hindi mo pwedeng panghawakan. Ibig sabihin puro pampasura ho lahat yan. Eh iniuugnay naman ho yan diyan ho sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga ho, yung hinagap nitong si Kung Miao, tila baga meron na hong di umano'y nag-aala na itong mga miyembro ng House of Representatives. Yun hong mga sumuporta sa impeachment sapagkat matapos nga hong nagkaroon ho ng pagbabago ho dyan sa Senate leadership, wala na ho yung kanilang kakampi, si dating Senate President si Tito Soto at si BRC Chairman, Blue Ribbon Committee Chairperson Senador Ping Lacson. Wala na ho sino kayang magtatanggol sa atin dito? Kaya ho, tuliro na. Ika nga, nag-aala na yung ilang miyembro ng House of Representatives na sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sapagkat alam na this. Anong sabi ng tatay? Sasagasaan lahat yan. Titingnan. Sige. Kaya ho talagang masidhi. Masidhi talaga ang kanilang layunin para ho ika nga ay paksiin. May paksi. Pag sinabi yung paksi, talagang by force. Ika nga ay by hook or by crook. Kailan alisin natin yan dyan sa pagiging Vice President na hindi na makatakbo sa susunod na eleksyon. Yun ang pinangangambahan ng mga kongresista na yan Yan ho ang isa sa pinakamabigat na alalahanin ngayon. Para ba yung nakikita nyo sa buhok ko? Gulo. Gulo. Nakakasabit kayo. Ay, nako. Gulo. Gulong-gulo utak nyo. Sapagkat pagkapatas ang laban dito ho makikita yung tunay na yung bigat ng mga presentasyon ng mga ebidensya. Hindi yung hearsay, pagka sumablay kayo rin ika nga magbalot-balot na kayo. Ito hong kampo ni Vice President Sara. Sila ho ay gagaya ng nabanggit natin kanina sa bandang unahan, sila ho ay magsasubmit ng kanilang mga sagot ho doon dyan sa impeachment na yan ho. Sapagkat nai-report ko kanina ito doon sa kabila. Naglabas ho ng pahayag si Attorney Michael Powa, yung abogado ho ni Vice President. Ito ho ay kaugnay sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa pagdinig ho ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay ayon sa kanya. Ayon dito kay abogado. Dito ho sa kampo ni Vice President na noong opisyal na nag-convene ang Senado bilang impeachment court at inaasahan na rin umano na maglalabas ng sumon sa tamang panahon itong Senado ho. At sila naman ho ay sinasabing magpapapa sa ilalim o susunod sa proseso at pagsusumiti ng mga nararapat na mga answer o tugon. Alinsunod ho doon sa hinihingi ng konstitusyon at mga umiiral na mga patakaran. Sapagkat sinabi ho ng abogado ay sa yugto ho ng proseso
ng pagpapairal niyang mga pagdinig na yan ay hindi ho muna sila magbibigay ng mga pahayag ika nga bilang ika nga ay reserbas sa kanilang depensa. O ngayon, dahil nga ho dyan, ay meron na lamang tayong 15 minuto na titira. Matatapos na naman tayo. Ano ho? Eto, hindi pa ho tayo nagpapasakalye. Lagi nakaabot Ha? sa maling galaw. Di pa ho tayo nagpapasakali dito sa mga magagaling. Dito sa mga magagaling. Yan. Mangurap, galing tumanggap, buhay at hanggang na ay di masarap. Galing niyong matanggap, kami ang naghihirap. Nung nabuto tayo, kanya-kanyang palusot na ang mga gago. Nahuhuli na ang iba, itinuro ang kasabwat nyo. Nagsama-sama na kayo, kaya lubog ang gobyerno. Kaya ang tawag namin sa inyo, kaldo. Galing. Okay mga kaibigan, nagkaroon ho muna tayo ng adlib sapagkat gusto ko hong bigyan ho ng pansin itong dalawang panig ho. Ang pro at anti-Duterte dito ho sa impeachment. Ano ho? Ang sabi ho kasi nitong Liberal Party, sapagkat talagang isinusulong ho nila, iginigit talaga ng Liberal Party. Ano ho? Lalong-lalo na itong ang mamamayang Liberal Party party list representative ni Congresswoman Laila de Lima. Yun ho kasing impeachment laban kay Vice President. Ito daw ho ay hindi bahagi ng paghihiganti. Ang ganda ho. Hindi ho bahagi ang paghihiganti ang pangyayaring pagsusumiti ng pagdinig nitong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Na ang dahilan ng kanyang partisipasyon ho dito bilang isang senador judge o House prosecutors dito ho sa impeachment proceedings na ito ho mga kababayan ko laban kay Vice President ay ayon sa kanya ginagawa lamang niya. Ginagawa lamang niya ang alin? Ang kanyang tungkulin tungkulin ng patas at walang personal na walang personal na galit kanino man. Totoo ba yan? Di okay. Magaling. Wala hong personal na galit kanino man. At binigyang diin niya na hindi siya kumikilos dahil sa bendeta. Anong si bendeta? Paghihiganti ho yun. Ginamit nyo lang salitang bendeta kundi ito raw ho ay nakatuon umano siya sa katotohanan at pananagutan. Yan ho. Mamaya puntahan natin yung sa kabilang panig. Dito naman ho. Kukunan naman natin yung pahayag ng ika nga ay matagal ng kaalyado, ika nga best friend na ito ng mga Duterte na si Senador Bongo, loyal ho ito kay sa pamilya Duterte sapagkat iginiit ho ni Senador Bongo na manatili siyang patas
Dito naman sa kabila, ano ang sabi? Nakatuon siya sa prinsipyo ng katotohanan. Dito naman kay Senador Bongo ay mananatili siyang patas at walang kinikilingan matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Wala ho daw siyang kikilingan ho dito. Ano ho? Ayon ho sa Senador ay mahalagang manaig ang katotohanan. Ano ho ang sabi ni ang sabi ho dito ni Congresswoman Leila de Lima, nakatuon siya sa prinsipyo ng katotohanan. Ang gusto naman ni Senador Bongo, manaig ang katotohanan sa gitna. Nang sinasabi ng dalawang ito sa isinasagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ba? Pinagbibigyan ho natin yung magkabilang panig, hindi ho tayo one-sided ho dito, mga kababayan ko. Sabagat meron na lamang ho tayong 5 minutong natitiran ho. Sinabi kasi ni Senador Bongo na hindi niya sasayangin ang tiwala na ibinibigay sa kanya ng milyong-milyong Pilipinong bumoto sa kanya. At binigyan din niya na ang pinakamahalagang layunin sa proseso ay ang paglabas ng buong katotohanan, malinawan ang publiko sa mga isyong kinahaharap ng impeachment case. Dagdag pa ng senador, handa siyang punahin ang sinumang mapapatunayang nagsisinungaling na naghaharap ng mga ebidensya o testimonya sa impeachment court. At ang katotohanan umano ang siyang aabangan na siyang pinakamahalaga na makita ng sambayan ng Pilipino habang nagpapatuloy ang paglilitis. Dito tayo. Parehas kayo. Parehas kayo ng layunin itong si Senador Leila de Lima. Katotohanan. Buong katotohanan at walang paligoy-ligoy. At managot ang dapat na managot. Yan ho. Yan ho ang inaabangan ng sambayan ng Pilipino. Sapagkat yan ho ay isa sa ikangay napakainit na isyo. Napakainit na isyo na siyang inaabangan po ng taong bayan para malaman natin sino ba talaga ang merong prinsipyo dito. Yun hong kasing galawan ho dyan sa politika. Yan ho ba ay labanan ho ba yan, uusapin ho ba yan ng prinsipyo? O iyon ho ba ay labanan na tinatawag natin ng power play? Prinsipyo? Power play? O ano pa baga? O kaya i-game plan? Yan ho ba ay bahagi? Yan ho ay inaantabayanan din ho ng ating mga kababayan. At tayo ho ay pansamantalang magpapaalam sapagkat wala na ho tayong oras. Magbabati naman ho tayo at hindi na tayo magpapaalala sa ating mga kababayan kung anong dapat nilang gawin sa kanilang mga kalusugan. Baka bukas ho, ang tabayanan ho niyo. At binabati ko ho, yung Makabayan Black at yung pro at saka anti-Duterte. At sa lahat ng mga hurado dyan ho sa impeachment court. At sa lahat ng mga sinungaling na mga opisyal ng gobyerno, binabati ko rin ho kayo at sa mga tapat sa watawat ng Republika ng Pilipinas. Sa mga kababayan ko ho at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating programa, si Madam Josephine Macapagal ng Anaheim, California. Si Ma'am Farah Gagarani ng Canada, si Wendelin Reyes at Lourdes Sabicon ng US. Diyan ho ay
nakakarating ho ang programang ito ho, mag-komento ako. Kapag share naman kayo, kahit paano, o kaya mag-like, hindi ho kayo sensone. At sa ating aking mga batchmate, dyan ho sa Bukidnon National School of Home Industries ng high school ay sina Engineer Jimmy Apostol, Espiridion Ligayada, Wilfredo Gutierrez, Danilo Lagahit, Atanasio Briones, Miriam Barbosa, Merilo Octaviano, Ma'am Sioderli Permalino, Nets Kalolo, Loz Mainit, Catherine James Paterno at Sinaida Gahonera. At dyan ho sa Sibuyan Romblon, sa aming mayor, municipal mayor ng Kahijukan, Sibuyan Romblon, ng Mayor Greg Ramos, at San Fernando, Sibuyan Romblon, Mayor Nanding Marin, at magdiwang Sibuyan Romblon Municipal Mayor Noel Joseph Marin Matson, at sa aming Governor Governor Trina Permalo Public, at syempre yung aming Lone District Representative Kong Budoy Madrona. Kong, kumusta na? Sa Ramiro family ho, dyan ho sa si Kuyang Normario Ramiro ng Highway Patrol Group, si Kuyang Isidro Ramiro, retired na pulis na po yan. Si Kuyang Ronald Ramiro, dyan ho dyan sa Pampalay, si Attorney Ronald Ramiro Ranyon, ano ho? At sa lahat po na tumatangkilik sa Bigwas News Philippines, sa ating mga kasamahan, si Sir Alfred Bayani ho, at sa mga meron ho programa ho dyan dito ho sa Bigwas, ang Sandigan ni Chill Blas, dyan ho sa Palawan Kongreso, si ating host po dyan, ang station manager ng Bigwas, si Boss Ronnie Dave Abile, katambal po niyan si Attorney Eric Abueg. Diyan ho naman sa serbisyo publiko ni Kuyang Baby Puertes. Paano na kayo naging baby? Paano kayo naging baby itong si Kuyang Babe Puertes? Ano, babes? Ang ganda. At nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Palawenyo at sa buong universe. Bukas na muli ang tabayanan. Ang isyong panlipunan, balita at komentaryo, dito lamang po sa Bigwas News Philippines, sa ngalan ng ating mga naging kasama sa palatuntunang ito, mga kababayan ko, sina Tech Aaron, Tech Leo, sa ating News Director Ma'am Rose Dingding, sa ating Station Manager Ronnie Day Babili, at ang ating sa production naman ay si Kuyang Sir Jeff Balahonda, at ang ating Station General Manager, walang iba kundi si Ma'am Niume Cascara. Ang inyong lingkod, mga kababayan ko, yours truly, Don Robert Ramiro, no ho? Yung mangura, galing yung tumanggap, buhay ang ganap, buhay nyo'y masarap, galing yung magpanggap, kami ang naghihirap. Hiring nag-umpisa, tinatawag na sa Kongreso at Senado, lahat pinaamin na kung sino-sino ang kasabwat nyo.